needed infrastructure going to these tourist facilities. That is why nag-submit last time ang Department of Tourism kag the Department of Public Works and Highways sa ginatawag nga tourist convergence areas at support public infrastructure support to tourism sites. Listahan ini sa mga infrastructure projects nga kung diin i-connect naton ang major tourism sites to national highways. No, ginsubmit ini sang Department of Public Works and Highways in consultation with the Department of Tourism para nga ang tanan nga mga tourist sites maging accessible na from the port and the airport. So, amuning maayo nga katuyuan nga ginahimo sa aton nga gobyerno, especially in Western Visayas, nga kinahanglan masulod naton sa aton nga regional development plan so that our regional development plan will now be more focused and directed towards promoting investments that can generate massive jobs for our people. Okay. Ang process of updating natin, is it ongoing or already completed? It's now ongoing. Ongoing. The consultation. What sectors are we trying to reach out no para nga makabuligid update with us? There are actually 11 chapters in our regional development plan. So nag-create kita sang 11 planning committees. Actually existing ini siya nga planning committees ang previous plan. O galing may mga members subong nga nagbag-uman, no? Okay. So naga-work ang planning workshops ongoing for the 11 planning committees. Siguro by June, July, or before September, matahing nga gaw na naton mabalay ang aton nga regional development plan nga updated para nga pagsulod sang bag-o nga Regional Development Council. Kaya pwede hindi else ang Regional Development Plan i-approve pa ya sa Regional Development Council. Kag ang term of office sang RDC ma-end na sa June 30. Ining set of officers now. This set of officers. So we need to have new set of officers beginning July 1. Okay. And ang ginatanaw naton mga September pa iniiya kag mag-convene ang RDC kung aragin man available maka-convene by September or December. But before December dapat naka-convene na reorganize na ang aton nga Regional Development Council. So it's only the RDC that can approve the Regional Development Plan. And the preparation of the plan is also being coordinated by the Regional Development Council. So mga ahensya sang gobyerno, ang manibalaan na nila nga iya sang RDC ini nga ang ginatinguan naton nga himuon nga plano. Kag ang NEDA is a secretariat of the RDC amuning nagatinguha sa pagbalay sa aton nga Regional Development Plan. Okay. So we expect nga by the time mga July, August, tapos na ini siya for for review and endorsement and approval by the RDC. Okay, so amo na ni mga plan naton for the next 3 years, 2013 to 2016. Okay. You were saying about targets naton man abin mong tinutuyo naton. Do you think in a period of 3 years substantially may malabot kita in the thrusts that we have identified? Ang pagtanaw ko kung maayo man lang ang aton nga panggobyerno kag maka-provide kita sang right atmosphere for investments, ma-achieve na gid man siguro naton ang aton nga targets. Ang aton nga target in the else is between 6 to 7% growth rates ang aton ekonomiya. In fact, in 2012 naka-register ang Pilipinas ang 6.6% growth rate. Okay. So mataas inakatama. Pero kung i-compare mo sa growth rate sa China sa ibang major players, medyo madubo ina jutay. But 6.6% is already high, no? Okay. Compared sa previous years nga mga achievements. Sa region naton, do we have a rate? Actually, ang sa region naton, we always, wala pa siguro kagwa gina-actual nga mga figures, but consistently, compare mo sa previous years, mas taas ang economic growth rate sang Region 6 compare sa national average. Tungod ang Region 6 is one of the fastest growing economies actually in in the entire Philippines. Of course, ang atong growth rate sa Pilipinas, there are some regions of the country gidman nga medyo mahinay ang growth rate, no? Especially some portions of Mindanao nga may peace-related problems, so medyo mahina ang growth rate. So medyo ginabutong niya panao ang growth rate. But for the entire Philippines, 6.6 and Region 6,
for several years na has been performing quite higher or a little bit higher than the national average. Nakalabot kita 7 or Yes, there was a time though we achieved 7.2%, but during the Yeah. previous administration. Kaya ang growth rate during that time was 7.1. Our growth rate was 7.3, no? Very high kita yan. Diba? Okay. So at least maayo nga balita ini para sa ato, no. Now makasiling kita nga here in Western Visayas. May pag-angat gid man bala kita. Now, do you think the Ilonggos have felt nga amo sini may pagtubo kita kag may pag-angat kita in terms of even quality of life? Ang mga Ilonggos, I think we have to be very proud nga diri kita sa Iloilo, no. We have been to another region. Hindi ko lang pag-mention in the else kung mga anong areas. region. Uh-huh. Nakibot ang kaupod ko nga ang ila airport masyado yung kagamay, no? Though major tourist destination sila, ang Right. airport niya kagamay. Tapos ang mga roads nila makitid. Sabihin ko, we have to be happy in Western Visayas, particularly in Iloilo City Yeah. and Metro Iloilo. Ang aton mga alagyan diri malapad, no? Malapad. Kabalo ka in the else, no? If you're going to Pututan, may bago nga road nga sa Pabia where I live. You're going to Pututan, in less than 15 minutes ato ka na sa Pututan. You don't have to pass through Haro. Yeah, There is a okay. road sa tunga-tunga sang Pabia kag sang Haro nga maayo gid ang alagyan. Pagwa mo Pututan ka na to yung area, no? Okay. Now, sa una, it takes time from Pabia going Malibot to ka pa din. Haro. Yeah. So, may road na, no? About to be finished ang circumferential road. I passed by that road sa Nagabal, no entry. Siling sa akon nga stop. Siling nga, sige, sudlan talang ina. Actually, diretso na. In less than 10 minutes, halin ka mo dito sa Haro, sa, lapit sa isa ka hardware store nga dako. Oo. By the time I reach sa may Pabia nga area nga road, in less than 10 minutes ato na ako. Alam mo na kadasig, no? That means nga And sooner we will be experiencing yes, we will be no? experiencing the convenience of a road coming from Haro to Oton. Kung matapos ang Correct. circumferential road, if you are coming from Liganes, it will take less than 30 minutes or 20 minutes at tukan na iya sa Oton because of that circumferential road. Actually, natapos na ang ibang nga portion sina except ang hindi lang iya tayo yun ang iyang connection. Now, the diversion road, nahimo na siyang 4 lanes Yeah. both side with service road. So, we are making the city a world-class city. Very competitive, not only in Western Visayas, no, but all over the Philippines. If you just go around, siguro mahambal mo ang siyudad nga may pinakamaayo sa infrastructure. Mahambal ka, Iloilo City is one of those with the best infrastructure. So it takes for an Ilonggo to travel para ikumparar Yes. ang iyang lugar nga mas maayo kita diin. I brought out the point because damo is aton mga Ilonggos na wala nag-appreciate, no, sang extent of development and progress nga aton na gina-experience subong because we think nga kitang Ilonggos sa man gihapon kag for every development nga nagakatabo bisan ang pagbakbak lang sa mga dalan dira, we don't see it as a very good thing, no? Pero we have to understand nga most of the time ini nagalid man into convenience on our part. So if you were to look at it, Attorney Raul, how would you think we should be able to promote this nga maintindihan bala kag mabaton sa mga Ilonggos nga this is now the road to progress nga ginalakat naton subong. Ang importante siguro, maintindihan nila nga ang naandanta, for example, nga medyo lubak na dalan, hindi niya world class. Hindi world So class, dapat okay. hindi pwede nga patong-patunga lang ina, no? Dapat gubon ina siya kag islan liwat, no? Pareho man sa panimalay nimo, kung may mga portions ang balay nga kinahanglan ibakbakon mo gidyaanay kag Yeah. islan kay Para kung gusto mo magmatahom, o magmatahom, hindi lang pwede nga Kapul-kapulan. patching-patching ng ina iya. That's why our roads here in the city, no, some of these kadugay na gid. So may mga areas nga lubak-lubak. Hindi mo na pwede nga sige tapan-tupanan talang nagataas ang alagyan. If you've noticed sa General Luna, ang alagyan dira sa sagilang tampok nagataas mas taas pa ang alagyan kaysa sa mga establishments sa palibot sini. So ang ginahimo sang gobyerno
amo damo ga reklamo kay wala man nila naintindihan gid Yeah. nga dapat i-book-on gid ina siya para ma-replace ina siya asang bag-o, no? Right. At kamabal nga ang sa isa ka lugar, lubak-lubak man to, wala ito ginakayo, ang isa nga kayo na ginakayo. Okay, I have to explain. Hindi else. Yeah. Ang aton nga mga alagyan o roads, lain-lain sina ang tag-iya, no? Ay tag-iya. May ginatawag kita nga national roads. Yeah. Ang national roads under na sa jurisdiction sang Department of Public Works and Highways. Ginabudgetan ina sang Kongreso sang kwarta para ipakayo ina. May mga roads nga ginatawag nga provincial roads. Ang ga-maintain siniya ang provincial government. May ara man niya nga roads nga ginatawag nga city or municipal road. Ang ga-maintain sinaiya ang syudad o ang munisipyo. Karon, ang syudad iya, wala siya sang kwarta. So, ang city road, nga basi dira imo nga balay na katuon, lubak-lubak, tindi na iya sa lasang Department of Public Works and Highways. Kaya ang dapat ang makayo sinaya, ang city government or ang municipal government. Right. Kay ilan iya road mo, ang makayo lang iya sang Public Works, Department of Public Ang Works and national- Highways, ang national road road. lang iya. So matingal nga wala iya ginakayo tong amon tong iskinita tong kagamay nga gulubako na gani. You have to ask first kung city road ina or municipal road or Yeah. even provincial road para Okay. you have to report the maintenance or replacement of that road sa concerned local government unit, either the city, the municipality, or the province. Kasi sila na iyang dapat mag-maintain kag magkayo sina. Okay. Dapat intindihon man gid naton ini no kay tikon kay isa man silang kita ba lang nga pwede lang naton ipabangod to any sector or any agencies without understanding. And I think the public should also be alert about this na kung sa mga barangay ninyo na dapat active ka mo dira sa barangay kag sa municipality para magpabalo nga amo ning kondisyon sa inyo nga mga dalan, hindi lang pagpabayaan nga amo na no. Kay subong man sa mga probinsya. Kay usually ang contention naton dira is that mas madasig lang pag-ubra sina during election time. Pero kung tani, kung active ang mga pumuluyo and they have the empowered sila no to push their local government and their local officials para atensyonan ina. I'm sure ma-atensyonan ina. Dalon mo lang gani sa media kay ipagbakbakan sa media in a few weeks. Pwede man ang road gali makay-ohaw, no? So at least ang mga tao, why man talaga sila nga media dayon, ano? But ang mga tao, through their local councils, yeah, should be vigilant. And hindi lang sila nga bayda sila. Total okay man diyang dalan na yun sa ako, no? I hope we will not have that attitude. Now, masaylo kita, no? In the remaining minutes ng atong programa, tagaan natin si Attorney Raul sing kahigayunan na ipahibalo sa aton kung ano ining private sector participation sa aton nga Regional Development Council.